pa lang, si Atty. Vic Rodriguez ay pabalik na si Pangulong Bongbong Marcos. No, why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the falling of trust. At bakit nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na alam niya ang kahinaan ni Vic Rodriguez? He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kapag may alitan, may nakakatawa. Kapag may away, may nagmamatapang. Pero kapag may drama sa politika, aba, ibang usapan na yan. Sapagkat sa mundo ng intriga, isang kasabihan ang laging totoo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. At yan ang eksaktong sitwasyon ngayon sa pagitan ni Atty. Vic Rodriguez at Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, sino nga ba ang totoong nauna at sino ang naiwan? Bumalik tayo sa isang pangyayaring tila bagay eksena mula sa isang teleserye. Matapos ang matagal na pananahimik, muling lumutang si Atty. Vic Rodriguez, dating kanang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay tila matinding kritiko. Pero hindi lang basta pagbabalik, kundi may hamon pang dala. Isang hair follicle drug test ang ipinagpipilitan niya na gawin ng ating Pangulo. Aba, akala mo naman walang mas matindi pa sa isyu ng bansa. Pero bakit nga ba? Ano nga ba ang gusto niyang patunayan? Ang sagot, walang may alam. Maliban na lang siguro kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang tumanggi sa hamon kundi tila bagay na pangiti sa sitwasyon. Bakit ko gagawin yun? Wala namang koneksyon ang public trust sa follicle test. Ang sagot niya, kung iisipin may punto siya pero hindi doon natatapos ang kwento kasi ito ang mas malupit. Ayon mismo kay Marcos, alam na niya ang kahinaan ni Rodriguez. He's always had that weakness every time when he was still working for me. Boom! Isa itong linya na parang suntok na hindi mo akalain. Para bang sinasabing, alam ko na yan, noon pa. Pero ano kaya ang kahinaang ito? Dito nagiging mas kapanapanabik ang usapan. Hindi na kailangang sabihin ni PBBM kung ano iyon. Dahil kung alam mo ang politika, alam mo na ang sagot. At ngayon, habang sinusubukan ni Rodriguez na gumawa ng ingay para sa 2025 midterm elections, bumubuo rin siya ng sariling kwento. Isang kwento kung saan siya ang bida, ang naghahanap ng hustisya, at ang may matapang na hamon laban sa Pangulo. Pero hindi ba't mas madaling hamunin ang isang tao kung alam mo may laban ka? Kaya heto na ang tanong, kung totoo ang paratang niya, bakit siya naglingkod kay Marcos ng matagal? Bakit siya tumahimik noon? At bakit ngayon lamang siya nag-ingay? Simple lang ang sagot, dahil sa politika walang tunay na kaibigan. May alyansa ngayon pero kaaway bukas. At kung akala mong ikaw ang may hawak ng alas, baka nakalimutan mong nasa Pangulo pa rin ang buong baraha. Papunta pa lang si Atty. Vic Rodriguez, pabalik na si Pangulong Bongbong Marcos. At bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, marahil may sagot na ang Pangulo bago pa siya makapagtanong. Kaya kaibigan, sino nga ba ang nauna at sino ang naiwan? Kung may sagot ka na kaibigan, baka mas marami ka pang alam kaysa sa inaakala mo. Have mercy, O God. Lucas 8:17, sapagkat walang natatagong hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad at mabubunyag. Sa mundo ng politika, maraming bagay ang natatago sa likod ng mga magagandang salita at matatalinong pahayag. Subalit gaya ng sinasabi ng ating Panginoon Jesus sa Lucas 8:17, walang lihim na hindi malalantad. Sa huli, ang katotohanan ang mananaig at ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ang magpapasya kung sino ang tunay na maintegridad at sino ang nagtatago ng kasinungalingan.
Si Atty. Vic Rodriguez at Pangulong Bongbong Marcos ay parehong nagdaan sa isang relasyon bilang magkakampi. Ngunit ngayon, sila ay tila nagkakaharap bilang magkaaway. Hindi natin alam ang buong kwento at hindi natin alam ang buong katotohanan sa likod ng kanilang alitan. Subalit isang bagay ang tiyak, hindi kailanman kayang mapagtakpan ng kasinungalingan ang katotohanan magpakailanman. Bilang mga mamamayan at tagasunod ng ating Panginoon Kristo, dapat tayo maging mapanuri at huwag basta-basta naniniwala sa mga ipinapakita ng mundo. Maging matalino tayo sa pag-unawa ng mga pangyayari at huwag nating hayaang magamit ang ating emosyon sa maling paraan. Ang ating Panginoon Diyos ang may hawak ng hustisya, kaibigan, at sa takdang panahon ang katotohanan ang lalabas at ang katarungan ang magwawagi. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Alam po namin na ikaw lamang ang tunay na hukom at wala kang hindi nakikita. Naway ikaw ang magbigay ng kaliwanagan sa mga namumuno sa aming bansa, lalo na sa mga gitna ng hidwaan at alitan. O aming Panginoon Diyos, hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan ang katotohanan at huwag kaming maging alipin ng panlilinlang, galit o pagkakawatak-watak. Turuan niyo po kami o aming Panginoon Diyos na maging mapanuri, ngunit mapagpatawad, matalino, ngunit mapagkumbaba. Para sa lahat ng mga nakakanood at nakakarinig ng paksang ito, bigyan niyo po sila ng pangunawa ng kapayapaan sa kanilang puso at ng gabay sa tamang landas. Naway lagi nilang hanapin ang katarungan, hindi lamang sa mata ng tao, kundi higit sa lahat sa iyong harapan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala o aming Panginoon Diyos ang lahat, sapagkat ikaw lamang ang tunay na pinagmumulan ng katotohanan at hustisya. Salamat po Panginoon Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa paggabay sa amin, at salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng masaya at punong-puno ng kapayapaan na buhat po sa inyo. Patawarin po kami o aming Panginoon Diyos at pakalinisin sa lahat ng aming pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.